Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 221. Lahat ng mata mula sa Bladegate Martialists, kasama si Julin, ay nakatutok kay Carl. Lahat ay sabik na makita ang susunod na galaw ni Carl. Ang mga Martialists mula sa Bladegate ay nag-aalala, kung pipiliin ni Carl na patayin si Jeric, magsasagawa ba si Julin ng buhay o kamatayang labanan laban sa kanya? Hindi natitinag ang tingin ni Julin. She silently vowed na kung mangangahas si Carl na saktan si Jeric, hindi lang siya tatabi. Nag-alab ang galit sa mga mata ni Carl, unti-unting naglaho hanggang sa bumalik sa dati nitong kalmado ang ekspresyon nito. Naramdaman ng mga Martialists ng Bladegate na nawala ang nakamamatay na aura na nagmumula kay Carl. Nakahinga sila ng maluwag. Bagamat marami ang naniniwala na si Jeric ay karapat-dapat sa kamatayan, hindi nila gustong makitang magkalaban sina Carl at Julin, na lumalaban hanggang sa mapait na wakas. Ang usapin ng pakikitungo kay Jeric ay palaging maluluta sa ibang pagkakataon. Bumaling kay Julin, sinabi ni Carl, "Julin, kung determinado kang protektahan siya, hindi ako magiging kaaway mo dahil dito. Sige, ililibre ko siya ngayon." Ipininta ng relief ang mga mukha ng nakapalibot na Bladegate Martialists. "Umalis na tayo," utos ni Carl sa lahat ng Martialists ng Bladegate. "Oo." Sabay-sabay na sagot ng mga Martialists. Si Carl, na sinamahan ng lahat ng Martialists ng Bladegate, ay tumalikod para umalis. Habang pinagmamasdan sila ni Julin, nakahinga siya ng maluwag at binigyan ng kaakit-akit ng ngiti si Jeric. "Jeric, ligtas na tayo." Ngunit sa pagbigkas niya ng mga katagang iyon, mabilis na umikot si Carl, nakakatalikod pa lang, at itinulak pasulong ang kanyang braso. Mula sa kanyang manggas, isang matalim na kislap ng malamig na liwanag ang bumaril patungo kay Jeric. Whoosh! Si Julin, na nakarinig ng tunog ng isang bagay na hinihiwa sa hangin, ay agad na ikinulong sa nakamamatay na kumikinang na projectile na tumatakbo patungo sa kanila. Walang pag-aalinlangan, lumipat si Julin sa harapan ni Jeric, gamit ang sariling katawan bilang panangga. Ang nakamamatay na kislap sa paglipad ay tumusok diretso sa kanyang kaliwang braso, na naging sanhi ng malayang pagdaloy ng dugo. Ang tumagos sa kanyang braso ay isang punyal, ang talam nito ay malamig na kumikinang, matalim gaya ng dati. Kahit na ipinatawag niya ang kanyang panloob na mana, ang napakalakas na kapangyarihan ng punyal, kasama ng malaking lakas ni Carl, ay nagresulta sa pagkasugat sa kanya ng talam. Ang mga Martialists ng Bladegate, na nagulat sa biglaang pangyayari, ay mabilis na lumingon. Sa sobrang takot nila, nakita nila ang punyal na ibinato ni Carl, na nakapaloob sa braso ni Julin. Natigilan silang lahat. Wala sa kanila ang umasa na si Carl ay maglulunsad ng isang sorpresang pag-atake, pabayaan ang isa na hindi sinasadyang makapinsala kay Julin sa halip na patayin si Jeric. Parehong natigilan si Carl. Gitling. Hindi niya inasahan na ang kanyang patagang welga, na sa una ay naglalayong patayin si Jeric sa isang iglap, ay hindi sinasadyang masugatan si Julin. Malayo ito sa pinlano niya. Sa kabila ng pag-alam na paprotektahan ni Julin si Jeric sa lahat ng paraan, sinubukan pa rin niyang patayin si Jeric. Nabalot ng paninibugho ang kanyang paghatol. Hindi niya kayang isipin ang babaeng may nararamdaman siyang mahulog sa ibang lalaki. Ang pag-iisip lamang na hayaang mabuhay ang lalaking iyon ay magpapabaliw sa kanya. Bukod dito, dahil naibigay na ni Julin ang kanyang puso sa iba, ano ang kailangan niyang mawala? Mas mabuting mamatay ng may dangal kaysa mabuhay ng may kahihiyan. Bukod dito, pagkatapos patayin si Jeric, kumpiyansa si Carl na mapipigilan niya si Julin na gumawa ng anumang padalos-dalos na aksyon. Hindi niya hahayaang mamatay si Julin para kay Jeric. At naniniwala siya na kapag nawala si Jeric, sa tamang panahon, makakalimutan niya ito. Pagkatapos, magkakaroon pa siya ng pagkakataon sa kanya. Pero sa lahat ng kalkulasyon niya, hindi niya akalain na kukunin ni Julin ang talam para kay Jeric. Natusok man ng punyal ang braso ni Julin, ang sakit na naramdaman ni Carl ay parang sinaksak ng talam ang sariling braso. Matapos masaksak ay nagsalubong ng mahigpit ang mga kilay ni Julin, nababanaag ang sakit sa kanyang mga mata,
habang patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang sugat. Bigla niyang hinawakan sa kabilang kamay ang hawakan ng punyal na nakapaloob sa kaliwang braso at hinayla ito palabas. Habang binawi niya ang punyal, ang manggas niya ay agad na tininang pula ng dugo. Napasigaw siya sa sakit. Pagkatapos, sa gitna ng matinding sakit at tila magaan ang ulo dahil sa pagkawala ng dugo, nagsimula siyang bumagsak. Mabilis na humakbang si Jerick, nahuli siya sa kanyang mga bisig. Bumagsak si Julin sa yakap ni Jerick. Tumingin si Jerick kay Julin, ang mukha nito ay kasing putla ng papel, ang damit nito ay may bahid ng dugo, at ang sakit ay biglang bumalot sa puso niya. Dahil sinubukan siyang iligtas ni Julin, nataman siya ng inihagis na punyal ni Carl. Mabilis na lumingon ang matalim niyang tingin kay Carl. Si Carl, na nasaksihan ang pagbagsak ni Julin, ay labis ding nag-aalala sa kanyang puso. Ngunit, nang makita niyang nahulog si Julin sa mga bisig ni Jerick, ang puot at puot ay muling nag-alab sa loob niya. Naglakas loob itong si Jerick na hawakan ang babaeng mahal niya. Ang puot at paninibugho ay nagbunsod ng pamatay na hangarin sa mga mata ni Carl. Whoosh! Si Carl, na handang sumunggab, ay naglunsad ng isang malakas na suntok kay Jerick. Tulad ng ang kanyang panloob na mana ay sumabog, at ang hangarin ng pagpatay ay kapansin-pansin. Ang sobrang lakas ng kanyang aura ay umalangaw sa paligid niya, na nagpasikip sa loob ng lahat mula sa Blade Gate. Napakatindi ng intensyon ng pagpatay. Akala nilang lahat. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam sila ng matinding mali siya mula kay Carl. Sa pagharap sa suntok ni Carl, na puno ng sumisikat na panloob na mana at isang nakamamatay na layunin, ang mga tingin ni Jerick ay naging kasing lamig at matalim na parang talam. Ang kanyang buong pagkatao ay naglalabas ng nakakagigil na aura, na katulad ng Diyos ng kamatayan na umuusbong mula sa underworld. Si Julin ay nasugatan para sa kanya, kaya sinadya ni Jerick na bayaran si Carl sa dugo. Bukod dito, mas maaga noong gabing iyon, gumawa si Carl ng isang tokana, na hinikayat siya sa isang mountain villa, na naglalayong gamitin siya laban sa pamilya ng Field. Kaya naman, aayusin niya ang account ng pananakit ni Carl kay Julin at ang pagsasabwatan laban sa kanya ng sabay-sabay. Isang bahid ng matinding liwanag ang sumilay sa mga mata ni Jerick. Bigla siyang kumilos, inagaw ang punyal sa kamay ni Julin. Pagkatapos, sa isang paghampas, ang punyal ay inihagis sa himpapawid, lumilipad tulad ng isang bahid ng nagyayelong liwanag. Whoosh! Biglang napahinto si Carl sa kanyang mga hakbang. Nanlaki ng husto ang kanyang mga mata, at bahagyang kumaibot ang mga kalamnan sa kanyang mukha dahil sa sakit. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ulo, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot nang makita ang punyal na nakabaon sa kanyang dibdib. Ang kanyang damit ay agad na nabasa sa pula dahil sa dugo. Napuno ng di paniniwala ang kanyang mga mata, na para bang hindi niya moari na siya ay sinaksak. Pagkatapos, nakapose pa rin na parang handang hampasin gamit ang kanyang kamao, si Carl ay bumagsak at bumagsak sa lupa, wala ng buhay. Hanggang sa huli, nanatiling dilat ang kanyang mga mata, na nagpapakita ng ekspresyon ng walang humpay na pagsuway. Si Julin at ang Blade Gate Martialists sa paligid ay nagulat sa biglaang pangyayari. Bagamat si Julin ay palaging itinataboy ni Carl at gustong-gustong makatakas sa kanyang mga hawak, hindi niya hiniling na mamatay siya. Gayunpaman, si Carl, sa kanyang palihim at taksil na paraan, ay sinubukang patayin si Jerick at sinaksak pa si Julin sa braso. Sa kanyang mga mata, ang kanyang pagkamatay ay mga panghimagas lamang. Ang gayong tao, kung iiwan si Alie, ay makakasama lamang ng mas maraming tao. Nang hindi na hinintay na mag-react ang Blade Gate Martialists, mabilis na kumilos si Jerick, idiniin ang acupoint sa sugat ni Julin. Habang ginagawa niya, biglang tumigil ang pagdurugo. Pagkatapos ay pinulupot niya ng mahigpit ang kanyang braso sa payat na baywang ni Julin at biglang tumalon sa gilid, sumisid sa kalaliman ng belo. Ang bangin. Lahat ng mga martialists ng Blade Gate, nang nasaksihan ito, ay napabuntong hininga sa pagkagulat. Kabanata 222. Umihip ang hangin, nanunuot sa pisngi ni Julin habang dumaan ito.
Kitang-kita niya ang sarili niyang bumagsak ng diretso sa bangin. Hindi niya inaasahan na pagkatapos na patayin ni Jerick si Carl, dadalhin siya nito at lulandag sa bangin. Kakaiba, sa kabila ng napipintong panganib na Maduraj, hindi nakaramdam ng takot si Julin gaya ng inaakala niya. Marahil ang kaginhawahan ng tuluyang makatakas sa hawak ni Carl ang nagpawi ng lahat ng kanyang alalahanin. Mukhang hindi na masama ngayon ang kamatayan, naisip niya. Ang pamumuhay habang nabubuhay pa si Carl ay nakadama ng higit na paghihirap kaysa sa kamatayan mismo. Bukod dito, alam ni Julie na kapag namatay na si Carl, tiyak na isusumbong ng kanyang mga junior apprentice ang bagay sa kanyang ama, gayon din ang lolo ni Carl, ang senior presbyter na si Travis. Kapag nangyari iyon, makakaranas siya ng matinding epekto. Sa isip niya, ang paglubog sa bangin ay tila isang mas diretsyong paraan palabas. Kaya naman, kahit na nahuhulog na siya, nakadama si Julie ng kakaibang katahimikan tungkol sa buhay at kamatayan. Wala kahit saan ang takot. Hoy, kung isa sa alang-alang natin na sumisid tayo sa isang bangin dito, maaari ka bang maging mahinahon tungkol dito? Ang boses ni Jerick, na may bahid ng pagkabalisa, ay bumasag sa kanyang mga iniisip. Paglingon sa kanya, natigilan si Julie nang makita iyon, kahit napabagsak na sila, walang bakas ng gulat ang mukha ni Jerick. She chuckled, hindi ba ganoon ka-composed? Jerick grinned, iba naman sa akin. Mamatay man ako, na may celestial beauty na tulad mo sa tabi ko, hindi ako magsisisi. Tinapunan ni Julie ng masamang tingin si Jerick, narito na tayo, malapit ng mamatay, at ang sweet talk mo pa rin. Kumusta naman itong sweet talking? Isa ka talagang celestial beauty, Julene. Kung hindi tayo mamamatay ngayong taglagas, papakasalan mo ba ako? Biglang tanong ni Jerick na may pilyong ngiti na sumilay sa kanyang mukha. Hindi inaasahan ni Julene na, kahit nasa harap ng kamatayan, mapapanatili pa rin ni Jerick ang ganoong kagaanan, puso at biro. Ang kanyang kalmadong pag-uugali, ang kanyang kakayahang kunin ang buhay at kamatayan ng basta-basta, ay tunay na nagpakita ng lakas ng loob. Bukod dito, ang katotohanang kaya niya itong mapangiti at purihin bilang isang celestial na kagandahan, kahit na ang kamatayan ay kumakatok sa kanilang pintuan, ay nangangahulugan na siya ay isang bihirang tao. Kung hindi sana sila magkapira-piraso mula sa pagbagsak sa bangin, hindi magdadalawang isip si Julene na sabihing oo ang pagiging kanyang babae. Sa gayong lalaki na haharapin ang mga hinaharap na unos ng buhay, hindi siya matatakot o mag-aalala. Init lang ang mararamdaman niya at katiyakan. Ngunit, malinaw, hindi yun posible ngayon. Hence, with a slight tinge of regret, Julene said, Jerick, kapag nabangga tayo doon, magiging dalawang bangkay na lang tayo. Kaya, ang pagpapakasal sa iyo. Baka sa kabilang buhay. Kaya, pumayag ka, tumawa si Jerick. Nanatiling tahimik si Julene, na sa sarili ay isang tahimik na pagsang-ayon. Gayunpaman, naisip niya, ano ang mabuting maidudulot ng pagsang-ayon kapag malapit na silang mamatay. Sa kanilang pagpapalitan, bumagsak sila ng ilang daang talampakan. Nakikita na ni Julene ang lambak na sahig sa ibaba, ilang talampakan ang layo, masungit at nakakalat sa mga bato, na nagwawakas sa kanyang huling piraso ng pag-asa. Kung ang lambak na sahig ay isang ilog o kagubatan, maaaring may maliit na pagkakataon na mabuhay. Ngunit dahil ang lupa ay natatakpan ng talas-talas na mga bato, walang tanong tungkol dito sila ay madudurog sa mga piraso. Whoosh! Umikot ang hangin sa paligid nila. Nang maisip ni Julie na sila ay tiyak na madudurog, si Jerick, ang kanyang anima na umiikot, ay iwinagayway ang kanyang palad. Isang malakas na daloy ng hangin ang lumitaw ng wala saan. Sa nagtatakang tingin ni Julene, sa halip na ipagpatuloy ang kanilang pagbaba, bigla silang lumihis sa gitna ng hangin, mga ilang talampakan mula sa lupa, lumipat mula sa isang pabagsak hanggang sa isang pasulong. Umihip ang hangin sa paligid, na naging dahilan upang ang mga damit ni Jerick ay lumipad ng marilag, na nagpalabas sa kanya na kasing ganda ng isang celestial na nilalang na lumilipad. Para kay Julene, parang panaginip ang lahat. It took her a moment to gather her thoughts.
Jerick, bulalas niya sa pagkamangha, mayroon kang lakas ng isang Master Marti A-list. Ang kanyang paghahabol ay nagugat sa mga kwentong narinig niya mula sa kanyang ama. Sa itaas ng top-tier martialists at first-rate martialists, mayroong mga first-class martialists, na kilala rin bilang master martialists. Ang kanilang panloob na mana ay kasing liwanag ng bahaghari, na nagpapahintulot sa kanila na manipulahin ito para sa paglipad, na sumasaklaw sa malalayong distansya sa isang araw. At ngayon, nang makitang ginagamit ni Jerick ang kapangyarihang lumipad, napagpasyahan niyang taglay niya ang lakas ng master martialist. Napahinto si Jerick, nagulat. Dalubhasa sa lakas ng militar. Hindi niya alam ang sarili niyang kakayahan, ngunit sigurado siyang hindi siya sa antas ng master martialistic. Ang kanyang kakayahang lumipad ay hindi dahil sa malakas na internal na mana na karaniwang ginagamit ng Master Marti A-list. Sa halip, nag-channel siya ng anima. Sa isang walang pag-aalinlangan na ekspresyon, tumugon siya kay Julin, "Lakas Master. Sino ang nagsabi sa iyo na mayroon akong husay ng isang Master Marti A-list? Ang ginawa ko lang ay natutunan ng isang partikular na pamamaraan ng windwalk mula sa isang bihasang individual mga isang dekada na ang nakalipas. Ito ay tinatawag na cloud threading." Binuo ni Jerick ang pangalan ng windwalk on the spot, medyo nakakumbinsi. Nakinig si Julin, pinaghalong paniniwala at pag-aalinlangan ng kanyang ekspresyon. Hindi pa niya narinig ang cloud threading. Ngunit dahil nasaksihan niya ang mabilis na pagbaba ni Jerick sa kailaliman, para lang baguhin ang direksyon sa kalagitnaan ng taglagas at walang kahirap-hirap na dumausdes, hindi niya may kakailan na nagpakita ito ng ilang pambihirang kasanayan sa martial arts. Naisip ni Julie na kung totoo ang sinasabi ni Jerick, kung gayon ang taong nagturo sa kanya ng kahangahangang windwalk sa loob ng isang dekada na ang nakakaraan ay dapat na isang pambihirang martialista, na nagtatago ng kanyang mga talento. Kung hindi, walang paraan na natutunan ni Jerick ang isang hindi kapani-paniwalang windwalk. Ang kahusayan nito ay halos kapantay ng isang Master Marti A-list. Nawala sa kanyang pag-iisip, nabalik sa realidad si Julin nang biglang nagtanong si Jerick, "Julin, remember what you promised me when we were fall in the abyss?" Agad na naalala ni Julin na binanggit ni Jerick na kung makaligtas sila sa taglagas, pakakasalan niya ito. Ngayon, napagtanto niya na nagtakda si Jerick ng bitag para sa kanya, naghihintay lamang na mahulog siya dito. Dahil sa kanyang pambihirang windwalk, hindi siya kailanman nasa anumang tunay na panganib na bumagsak sa kanyang kamatayan. Masyadong tuso si Jerick. Pero kakaiba, kahit alam niyang pinaglaruan siya nito, hindi siya masyadong nakaramdam ng sama ng loob. Sa halip, isang malabong pakiramdam ng tamis ang bumulaga. Gayunpaman, kilala bilang Snow Beauty ng Blade Gate, si Julin ay hindi madaling sumuko. "No deal," sagot niya. Si Jerick, na nagkukunwaring gulat, ay tumugon, "Julin, paano mo babalikan ang iyong salita? Malinaw kang nangako na papakasalan mo ako." "Hindi tungkol sa pagsira sa pangako ko," sagot ni Julin, "niloko mo ako. Mayroon kang magandang windwalk na ito at alam mong hindi ka mamamatay, ngunit itinago mo ito." Nangangatwiran si Jerick, sinusubukang magmukhang inosente, "Ngunit hindi mo natanong kung mayroon akong ganoong windwalk, hindi ba?" "That's beside the point," matigas na sagot ni Julin. Hinawakan siya ng mas malapit, napangiti ng masama si Jerick, "Sa ngayon, nasa aking mga bisig ka, at wala ka nang magagawa tungkol dito." Habang hinihigpitan niya ang kanyang hawak, tila nagsasabing, "Hindi ka makakatakas sa akin." Namula ang pisngi ni Julin sa magkahalong hiya at inis. "Grabe ka naman." Bulalas niya, mapaglarong sinuntok ang dibdib nito. Gayunpaman, napakahina ng suntok niya, mas parang haplos kaysa saway. Nang makitang medyo natunaw ang matigas na panlabas ni Julin, tumawa si Jerick, ang uri ng tawa na nagmumula sa lubos na kaligayahan. Hawak kay Julin, pumailan lang sila sa kagubatan at bundok. Makalipas ang halos 10 minuto, nakalabas na sila ng kagubatan. Sa di kalayuan, kitang-kita ang mga maliliwanag na ilaw ng mataong Vista Verde. Magkasama silang nagtungo sa nakasisilaw na mga ilaw ng lungsod. Kabanata 223. Sa sala ng Fields Manor.
Ano ang sinabi mo? Si Jeric ay kinuha nina Carl at Burmy. Nang marinig ang mga salita ni Julian tungkol sa aksidente ni Jeric, si Graham, na may gulat na mukha, ay mabilis na bumangon mula sa sofa. Tumango si Julian, ang mensaheng natanggap ko mula kay Tim, na ipinadala ko para protektahan si Mr. Agosta, ay lubos na maaasahan. Walang dapat magkamali. Julian, kailangan nating pumunta kaagad sa Wyatt Bar at ibalik si Jeric. Sabi ni Helene, na nakaupo sa sofa, ipinapakita ang kanyang pag-aalala. Mula nang umalis si Jeric, palagi siyang nag-aalala tungkol sa kanya. Ngayon, nakumpirma ang kanyang mga takot sa balitang ito na nasa problema siya. Sumagot si Julian, sige, titipunin ko ang lahat ng marshalists mula sa Stargate, at maglulunsad kami ng rescue sa Wyatt Bar. Hindi lamang si Jeric ang nasa panganib, ngunit ang tatlong Stargate marshalists na ipinadala upang protektahan siya ay nasa panganib din. Hindi makatayo si Julian at walang magawa. However, Graham interjected, natatakot ako kahit na sumugod tayo sa Wyatt Bar, hindi natin sila mahahanap doon. Tiyak na inilipat sila ng pamilyang Wyatt sa ibang lugar, hindi naghihintay sa paligid para iligtas kami. Nagmamadaling tinanong ni Helene ang kanyang ama, tatay, kung gayon ano ang dapat nating gawin. Pagkatapos magnilay-nilay, sumagot si Graham, una, pumunta tayo sa Wyatt Bar. Regardless kung nandyan man sila o wala, kailangan nating iparamdam ang ating presensya. On the way, tatawagan ko ang matandang fox na iyon, si James, at sisiguraduhin niyang alam niya na ang kanyang palihim na taktika ay haantong sa isang todong digmaan sa pagitan ng Stargate at Bladegate. Isang paghaharap na hindi nila kakayanin, ang pamilyang Wyatt. Sumang-ayon si Julian, exactly. Kung sinakta ni Carl Wyatt ang ating mga miyembro ng Stargate, nangangahulugan ito na nagdeklara sila ng digmaan laban sa atin. Hindi uupo ang Stargate. Lalabanan natin ang Bladegate hanggang sa mapait na dulo. Julian, umalis na tayo, sabi ni Graham na may seryosong ekspresyon. Tumango si Julian bilang pagsang-ayon. Ilang sandali pa ay umalis na ang tatlo sa villa. Hindi nagtagal, sina Graham, Helene, at Julian, kasama ang lahat ng marshalists mula sa Stargate, ay sumakay sa isang fleet na may humigit kumulang 10 sasakyan at tumungo sa Wyatt Bar. Habang papunta sa Wyatt Bar, tinawagan ni Graham si James mula sa kotse. Graham, tinatawagan ako ng ganitong oras. Dapat may importanteng bagay, ha? Ang boses ni James, na may bahid ng pagmamataas, ay dumating sa telepono. Sumagot si Graham, James, hindi ako magpapatalo. Naniniwala akong alam mo na kung bakit ako tumatawag. Pumunta si Jeric at tatlong marshalists mula sa Stargate kay Wyatt Barton Knight sa imbitasyon ng iyong anak na si Benny. Nagpadala sa amin ng mensahe ang mga marshalists na kasama ni Jeric na nagsasabing kinuha siya ng iyong anak. Sana palayain mo pareho si Jeric at ang mga marshalists natin. Dapat mong matanto na kung hindi mo gagawin, ito ay mag-aapoy ng isang matinding labanan sa pagitan ng Stargate at Bladegate. Hindi ito makikinabang sa alinman sa atin. Sumagot si James, Graham, ano ang sinasabi mo? Sinong nagsabing kinuha ng anak ko si Jeric at ang Stargate marshalists? Mahal ng anak ko ang anak mo. Paano kaya siya makakasama ng boyfriend niya sa inuman? Ito ay hindi maisip. Itinanggi ito ni James. Isang kislap ng galit ang bumungad sa mga mata ni Graham. Inaasahan niyang itatanggi ni James ang lahat. Ang tawag na ito ay isang paraan lamang para matiyak ni Graham na nauunawaan ni James ang malubhang kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Kung hindi pa kakawalan ni James ang mga hostage, kailangang direktang eye pressure ng Stargate ang pamilya Wyatt. Kaya, sinabi ni Graham sa telepono, James, maaari mong tanggihan ang pagkuha kay Jeric at ang tatlong Stargate marshalists. Pero, ang ginagawa mo lang ay panliligaw sa galit ng Stargate. Kung iyon ang landas na pipiliin mo, ihanda mo ang iyong sarili. Dahil doon, ibababa na ni Graham ang telepono. Gayunpaman, umalangaw-ngaw sa linya ang mapanuksong tawa ni James. Graham, sinong tinatakot mo?
Sabi mo, inagaw ng anak ko si Jeric at ang mga martialists ng Stargate. Mayroon ka bang anumang patunay? Di ba sabi mo na sa Wyatt Bar sila? Pumunta ka doon, at kung makakita ka ng anumang ebidensya, halika at ayusin mo ang marka sa akin. Maghihintay ako. Pagkatapos noon, biglang pinatay ni James ang tawag. Mukhang galit na galit si Graham nang i-disconnect niya ang tawag. Dad, anong gagawin natin ngayon? Nag-aalalang tanong ni Helene, na nakarinig sa usapan. Pupunta muna kami sa Wyatt Bar, nagpasya si Graham. Kung hindi natin sila mahahanap doon, kailangang ipaalam ni Julian ang Stargate. Si Julian, na nakaupo sa front passenger seat, ay mariing tumugon, kung hindi sila pakakawala ng pamilya Wyatt, isusumbong ko ito sa pinuno. Kapag nabalitaan ito ng pinuno, hindi niya hahayaan ng madali ang pamilya Wyatt, deklara ni Julian ng may determinasyon. Ang sinumang maglakas loob na saktan ang Stargate ay hindi makakatakas sa ating galit, kahit na ang pamilya Wyatt ay may suporta ng Blade Gate. Si Graham at ang kanyang entourage ay nagtungo sa Wyatt Bar. Sa Wyatt Mansion, sa Grand Living Room. Pagkababa ng telepono, sumilay ang ngisi sa mukha ni James. Oh, Graham, katawa-tawa. Nginisya niya. Iniisip na kaya niya akong takutin sa Stargate nang walang anumang ebidensya. Nakikita ba niya ang pamilya Wyatt bilang mababang hanging prutas, madaling pumitas? Tay, magpahinga ka na, nakangising sabi ni Benny mula sa sofa. Ang mga kamera sa Wyatt Bar ay maginhawang sira ngayong gabi. Kaya hindi. Kahit anong pilit ni Graham at ng kanyang grupo, wala silang makikitang bakas ni Jeric o ng tatlong Stargate martialists na naging doon. Sabi ni Benny na nakaupo sa sofa sa ama na may pagmamalaki. Tinitigan ni James ang kanyang anak at pinuri, Benny, napakahusay mo sa pagkakataong ito. Sino bang mag-aakala na pupunta talaga si Jeric para uminom kasama ka? Siya ay dapat na ang pinakamapurol na kasangkapan sa malaglag. Ngunit ang hanggal na ito ay maaaring maging perpektong pawn upang harapin ang pamilya ng Field. Nag-isip si Benny, Tay, para sa susunod nating paglipat, dapat ba nating tawagan si Jeric kay Helene? Maaari natin siyang linlangin na pumunta rito, pagkatapos ay agawin siya para pilitin si Graham na umatras sa CBD bid. James, ever the strategist, advised, Benny, patience. Mahigit 10 araw pa ang bidding conference. Hayaan muna natin si Graham na magluto ng sarili niyang juice bago tayo magpatuloy sa susunod nating plano. Yes, Dad, masunarang sagot ni Benny. Sumulyap si James sa pasukan at nagsalita, pumunta muli si Carl sa aming suburban mountain villa sakay ng helicopter, sinabing si Jeric ay nasadyap ng isang tao na nakamaskara na itim na damit. Ano na ang status ngayon? Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Benny. Tinawagan ko na ang mayordomo sa Mountain Villa. Pinalibutan ni Carl at ng kanyang mga kamag-anak mula sa Blade Gate si Jeric at ang taong nakamaskara sa tuktok ng bundok. Kinailangan ng helicopter na bumalik sa villa dahil hindi ito makakarating sa mahirap na lupain. Sa ngayon, malamang nahuli na nila pareho si Jeric at ang nakamaskara, na dinala sila pabalik sa villa. Dapat ay bumalik si Carl sa ilang sandali sa chopper. Habang nawawala ang mga salita ni Benny, umalangaw mula sa labas ang huni ng mga blades ng helicopter. Isang masayang ekspresyon ang nagliwanag sa mukha ni Benny habang siya ay napabulalas. Sinong mag-aakalang tatamaan ako ng pako sa ulo? Bumalik na talaga si Carl. Si James, na may ngiti sa mukha, ay tumugon, Benny, let's go welcome your brother. Dahil doon, nagtungo sina James at Benny sa entrance ng villa upang salubungin ang pagdating ng helicopter. Kabanata 224. Tatlong helicopter ang sunod-sunod na dumaong sa mayabong na damuhan ng mansyon ng pamilya Wyatt. Si James at Benny, kasama si Bob, ay nakahanda na salubungin ang mga dumating sa harapan ng villa. Nang bumukas ang mga pintuan ng helicopter, isa-isang bumaba ang mga martialists mula sa Blade Gate. Kapansin-pansin, mula sa isa sa mga helicopter, 4 na Blade Gate martialists ang maingat na nagdala ng stretcher na may figure na nababalutan ng puti, na tinatakpan ang anumang view ng kanilang mukha.
Habang nasasaksihan ng isang taong nakasuot ng puting ini-escort mula sa helicopter, sina James, Benny, at Bob ay nagsusuot ng mga nalilitong ekspresyon. Sino kaya ang nasa stretcher na iyon? Bukod dito, napansin ni James na bumaba ang lahat, ngunit walang bakas ng Carl. Nasaan si Carl? Hindi maiwasang itanong ni James kay Benny. Huminto si Benny, pagkatapos ay iminungkahi, baka may mga bagay na dapat asikasuhin si Carl sa Mountain Villa, kaya hindi na siya bumalik. Iyon lang yata ang masasabing dahilan sa isip ni James. Nananatili pa rin siyang masidi na nag-usisa tungkol sa pagkakakilanlan ng taong nasa stretcher. Nang mga sandaling iyon, mga 20 Bladegate Marshalists ang lumapit, ang kanilang mga mukha ay nakaukit sa kalungkutan. Parehong naramdaman nina James at Benny ang nakakabagabag na kapaligiran. Bakit ang mga Marshalists na ito ay mukhang napakalungkot? Nagtanong si Benny, mga ginoo, bakit hindi pa bumabalik si Carl? Isa sa mga Marshalists ng Bladegate, na mukhang wasak, ay sumagot, Mr. Benny Wyatt, ikinalulungkot kong ipaalam sa iyo na si Mr. Carl Wyatt ay nakatagpo ng kasawian. Nang marinig ito, pareho sina Benny at James sa mga mukha ng lubos na pagkagulat. Agad namang nagtanong si James, anong nangyari kay Carl? Ang Bladegate Marty A-list, Voot. Nanginginig sa kalungkutan, sinabi, Mr. Carl Wyatt. Pinatay na siya. Ano? Nanlaki ang mga mata ni James na hindi makapaniwala. Halos hindi niya moari ang kanyang narinig, at padalos-dalos siyang sumugod, hinawakan ang kwelyo ng Bladegate Marshallist sa sandaling pagkawala ng kontrol. Malamang nagkakamali ka. Paano papatayin si Carl? Ibinaba ng Marshallista ang kanyang ulo, nababalot sa kanyang mukha ang dalamhati. Mr. James Wyatt, he lamented, I assure you, Mr. Carl Wyatt is really gone. Ang katawan sa stretcher ay kanya. Gumuhit ang gulat sa bawat pulgada ng mukha ni James. Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak sa kwelyo ng militar. Pagkatapos, bigla siyang napatingin sa stretcher na dala ng 4 na Marshalists ng Bladegate. Sumuray-suray siya patungo sa stretcher, sinundan ng malapitan nina Benny at Bob, lahat ng mukha ay may kalungkutan. Sa nanginginig na kamay, dahan-daang binawi ni James ang puting tela na nakatikip sa mukha, nakitang-kita ang walang buhay na mukha ni Carl. Ang nakapikit na mga mata ni Carl, ang maputlang mukha, at ang mga itim na labi ni Carl ay nagtataglay ng mabangis na marka ng kamatayan. Parang may punyal sa puso ni James. Nasira siya ng paningin. Hindi siya makapaniwala na wala na ang kanyang magaling na anak, ang napakagandang alagad ng Bladegate. Hindi, Carl. Nalukot ang mukha ni Benny sa kalungkutan nang makita ang mukha ng kapatid sa stretcher. Gumising ka. Hindi mo kami pwedeng iwan. Pilit niyang niyugyug ang nahihiyang braso ni Carl. Nag-alab ang galit sa mga mata ni James. Lumingon sa lahat ng Bladegate Marshalists na naruroon, nagngangalit siya at nagtanong, sino ang gumawa nito kay Carl? Ang Bladegate Marty A-list na nagsalita kanina ay tumingin kay James at sinabing, Mr. James Wyatt, si Jerick ang pumatay kay G. Carl Wyatt. Nag-alinlangan ng Marty A-list, pagkatapos ay idinagdag, at ang kapalaran ni Miss Geller ay hindi tiyak. Natigilan si James, sumagot, anong sabi mo? Hindi alam ang kinaroroonan ni Miss Geller. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Isinalaysay ng militar ang mga pangyayari, hindi sinasadyang nasakta ni Carl si Julene gamit ang kanyang lumilipad na punyal, pinatay ni Jerick si Carl gamit ang isang punyal, at sa wakas, kapwa sina Jerick at Julene ay bumulusok sa isang malalim na bangin. Laking gulat ni James kaya nawalan siya ng masabi. Nahulog ba si Julene kay Jerick sa unang tingin? Paano kaya naabot ni Carl ang kanyang wakas sa mga kamay ni Jerick? At ang ideya nina Jerick at Julene na tumalon sa kailaliman ng magkasama sa isang Romeo at Juliet na gawa ay hindi paniwalaan. Sa isang seryosong ekspresyon, naisip niya, si Julie ay ang tagapagmana ng pinuno ng Bladegate. Ito ay hindi isang maliit na bagay. At sa hindi sinasadyang pananakit ni Carl sa kanya, naging bahagi siya sa trahedyang ito. Bumaling sa Bladegate Marshallist, nagtanong si James, nahanap mo na ba ang kailaliman?
May nakita ka bang palatandaan ng Miss Geller? Sumagot ang Marty alias, gumamit kami ng helicopter para maghanap sa ilalim ng kalaliman. Nilibot namin ang lambak, ngunit hindi namin siya mahanap. Gayunpaman, habang naghahanap, nakita namin ang mga grupo ng mga lobo sa lambak, at nag-aalala kami na hindi natapos ang militar, ngunit naunawaan ni James ang kanyang implikasyon, natakot sila na si Julene ay maaaring lamunin ng mga lobo pagkatapos ng pagkahulog. Ito rin ang pinakamalaking alalahanin ni James. Kahit na nakaligtas si Julene sa pagkahulog, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa pag-atake ng lobo. Tila tiyak na hindi lamang siya namatay, ngunit ang kanyang mga labi ay maaaring sinalanta rin ng mga lobo. Bob, sabi ni James, pupunta ako sa Blade Gate. Bahala na kayo ni Carl. At patuloy na maghanap sa lambak na iyon. Kahit na hindi mo mahanap ang katawan ni Miss Geller, subukan mong hanapin ang isang piraso ng kanyang damit. Napatingin si James kay Bob Aird na seryosong sabi. Seryosong tumango si Bob at sumagot, "Oo, Mr. Wyatt." Sinulyapan ni James ang katawan ni Carl sa stretcher, at kahit hindi niya maipahayag ang matinding sakit sa kanyang puso, alam niyang kailangan niyang magmadali sa Blade Gate ng gabing iyon para pag-usapan sa kanyang ama kung paano sasabihin sa pinuno tungkol sa sitwasyon ni Julene. Pagkatapos ay bumaling siya kay Benny at itinuro, "Benny, tulungan mo si Bob sa paghawak ng mga bagay sa bahay. Huwag magmadaling magdesisyon hanggang sa bumalik ako mula sa Blade Gate." Si Benny, na naluluha pa rin sa kalungkutan ng pagkamatay ni Carl, ay tumango bilang pagsang-ayon. With that, naglakad si James papunta sa isang helicopter sa damuhan at sumakay dito. Bumuhay ang mga rotor ng helicopter, at humandar ito, naiwan ang estate at pumailang lang sa kalangitan. Samantala, sa Wyatt Bar, si Julian, Graham, Helene, at ilang mga marshalists ng Stargate ay lumabas sa bar pagkatapos ng walang bungang paghahanap. Nakita sila ni Leopold, na may kakaibang peklat sa mukha. Mr. Field, Miss Field, at ang Marty alias mula sa Stargate, hinanap mo ang bar. May nakita ka bang palatandaan ng Jerick? Tanong ni Leopold, may ngiti sa labi. Matigas na sagot ni Graham, "Leopold, huwag mong isipin na sa pamamagitan ng pagsasabotahe sa sistema ng pagsubaybay sa bar, mitatago mo ang katotohanang narito si Jerick at ang iba pa. Sabihin kay James na kung hindi niya pakakawalan si Jerick at ang mga marshalists ng Stargate, hindi ito hahayaan ng Stargate na dumausdas." Si Leopold, hindi napigilan at nanunuya, ay sumagot, "Mr. Field, ang pagbibintang sa amin ng walang basehan at paggamit ng Stargate para takutin kami ay hindi uubra." Walang pakialam si Leopold. Tumingin siya kay Graham at sarkastikong sinabi, "Baka maghanap ka sa ibang lugar. Sino ang nakakaalam? Ang mga taong hinahanap mo ay maaaring naghihintay sa iyo upang iligtas sila." Dahil doon, nagpakawala ng malakas na tawa si Leopold at, kasama ang kanyang mga tauhan, bumalik sa bar. Bakas ang galit sa mga mukha ni na Graham, Julian, at ng iba pa. Gayunpaman, wala silang anumang matibay na ebidensya upang patunayan na ang pagkawala ni Jerick at ng iba ay inayos ng pamilya Wyatt. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Julian. Sinulyapan niya ang caller ID at agad na sumagot, "Hello, team, where are you guys now?" Julian, ang mahinang boses mula sa kabilang dulo. "Kasama ko ang 2 junior apprentice sa Civil Avenue, malubhang nasugatan kami at hindi makagalaw." Napakunot ang noo ni Julian sa pag-aalala. "Manatili ka. Doon na tayo." Tinapos niya ang tawag at bumaling kay Graham, sinabi ni Tim na nasa Civil Avenue sila at nasugatan sila ng husto. "Kailangan nating makarating." Sila. Si Graham, na naalarma, ay mabilis na tumango bilang pagsang-ayon. Sumakay ang grupo sa kanilang mga sasakyan at mabilis na umalis. Kabanata 225. Sa isang tahimik na kalye sa kalaliman ng gabi, 3 figure ang nakahandusay. Malubha ang kanilang mga sugat, na naging dahilan ng kanilang kahinaan upang tumayo. To be exact, katatapos lang nilang ma-knockout. Ito ang mga marshalists mula sa Stargate na malubhang nasugatan sa rooftop ng Wyatt Bar ni Leopold.
Matapos ang kanilang kawalan ng kakayahan, itinapon sila ng mga martialists mula sa Wyatt Bar sa isang van at iniwan sila sa ilang nakalyeng ito. Hindi nagtagal, huminto ang isang convoy ng 8 o 9 na sasakyan. Si Julian, Graham, Helene, at ilang martialists mula sa Stargate ay lumabas. Sinenyasan ni Julian ang kanyang mga tauhan na tulungang makaupo ang nasugatang 3. Pagtingin sa mga binubugbog na lalaki, nag-aalalang nagtanong si Julian, "Anong nangyari sa inyo? Sino ang gumawa nito?" Ang isa sa kanila, si Tim, ay nagpaliwanag, "Ito ay si Leopold mula sa Wyatt Bar. Sinaktan niya tayo ng husto." Pagkatapos ay ikinwento niya kung paano nila sinundan si Benny na dinala si Jerick sa rooftop ng Wyatt Bar, ngunit natalo at nawalan ng malay si Leopold. Sumilay ang galit sa mga mata ni Julian. Alam kong sila ang nasa likod nito. Kitang-kita sa boses niya ang desperasyon, nagtanong si Helene, "Inalis ba ni Benny si Jerick?" Sagot ni Tim, "Miss Field, bago kami ma-knockout, nakita namin silang pinasakay si Mr. Agosta sa isang helicopter. Sa oras na nawalan kami ng malay, malamang na lumipad na sila kasama siya." Nag-alab sa galit ang mga mata ni Graham. Si James siguro ang gumawa nito. Sa pamamagitan ng pagkuha kay Jerick, maaari nilang pagbantaan tayo na umatras mula sa bid sa proyekto ng CBD, na tinitiyak na sinisiguro ito ng pamilya Wyatt. Ang paggamit ng anumang paraan na kinakailangan upang makamit ang kanilang mga layunin ay palaging paboritong taktika ng pamilya Wyatt. Si Helene, sa bingit ng luha, ay lumingon sa kanyang ama. "Papa, paano natin ililigtas si Jerick?" Si Julian, sinusubukang bigyan ng katiyakan ang kanyang, ay nagsabi, "Huwag kang mag-alala, Helene. Inatake ng pamilyang Wyatt ang aming mga miyembro ng Stargate at dinala si Mr. Agosta. Kapag naiulat ko na ito sa lider ng sekta namin, hindi na ito pababayaan ng Stargate. Magbabayad ang mga Wyatts." Pagkatapos, inutusan ni Julian ang kanyang mga tauhan na tulungan ang nasugatan na si Tim at ang iba pa sa kanilang mga sasakyan. Ang grupo ay nagmaneho pabalik sa Fields Manor. Pagdating nila, ang sugatang si Tim at ang kanyang mga kasama ay agad na dinala sa pribadong doktor sa bakuran ng Manor para sa paggamot. Sina Graham, Helene, at Julian ay tumira sa sala ng villa. Sa isang seryosong ekspresyon, hinarap ni Julian si Graham at ang kanyang anak na babae, "Tatawagan ko kaagad ang aming pinuno ng sekta." Ang pinuno ng sekta ay nagbigay kay Julian ng kanyang numero bago si Julian ay nakipagsapalaran sa domain ng pamilya ng Field, na nagtuturo sa kanya na tumawag o mag-text kung sakaling may mga emerhensya o hindi malulutas na mga issue. Tumango si Graham, "Dapat mong hilingin sa pinuno ng sekta na tumulong sa pagliligtas kay Jerick." Tiniyak ni Julian, "Tito, ipaparating ko sa pinuno ng sekta ang ating sitwasyon." Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ng pinuno ng sekta. Sa kanyang sorpresa, isang automatikong boses ang tumugon, paumanhin, "Naka-off ang numero na iyong na-dial. Pakisubukang muli." Mamaya, mukhang natarante si Julian. Naka-off ang telepono ng lider ng sekta. Iminungkahi ni Graham, "Pagkatapos ay subukang makipag-ugnayan sa iyong senior presbyter, Tiger, o sa second presbyter, Phoenix." Tumango si Julian bilang pagsang-ayon, "Sige, tatawagan ko ngayon ang senior presbyter." Pagkasabi noon ay nag-dial ng isa pang numero si Julian. Pagkatapos ng ilang ring, nagkonekta ang tawag, at nagpalitan ng ilang salita si Julian. Nang makitang tinapos ni Julian ang tawag, nag-aalalang tanong ni Graham. "Senior Presbyter Tiger bago ibinaba ang tawag. Well, handa bang tulungan kami ng Stargate na iligtas si Jerick?" Sumagot si Julian, galit na galit si Senior Presbyter Tiger nang malaman ang tungkol sa mga aksyon ng pamilya Wyatt laban sa ating mga miyembro ng Stargate at ang pagkidnap kay Mr. Agosta. Gayunpaman, binanggit niya na hindi siya makakagawa ng pinal na desisyon kung gagantay ang Stargate sa pamilya Wyatt. Nagpatuloy si Graham, "Hindi ba iniuulat ito ng Senior Presbyter sa pinuno ng sekta?" Sagot ni Julian, "Hindi siya pwede sa ngayon. Ang pinuno ng sekta ay wala sa ilang mga bagay.
Gayunpaman, nangako ang senior presbyter na makipag-ugnayan sa kanya sa lalong madaling panahon. Kapag nakapagdesisyon na ang leader ng sekta, aabisuhan niya ako. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Graham na makaramdam ng lumalaking pakiramdam ng pagkaapurahan. Kung mas mabilis na nagpa siya ang leader ng sekta ng Stargate na kumilos laban sa pamilya Wyatt, mas maliit ang panganib para sa Jerick. Ngunit kung mas naantala ang Stargate, mas malaki ang panganib kay Jerick. Si Helene ay nasa tabi ng kanyang sarili sa pag-aalala, hindi mapakali at malikot. Kung maibabalik lang niya ang oras, pinigilan na sana niya si Jerick sa lahat ng paraan sa pagpunta sa Wyatt Bar. Sa Sword Mountain, sa loob ng Stargate, ang Presbyter's Hall. Nakaupo si Senior Presbyter Tiger, Second Presbyter Phoenix, at Third Presbyter Steve sa gitna ng Grand Hall. Iniulat ni Julian na 3 sa aming Stargate Marshalists ang nasugatan ng pamilya Wyatt, sabi ni Tiger sa iba pang mga presbyter. At saka, ang nobyo ng dalaga ng pamilya Field ay kinuha na nila. Pinayuhan niya na magulat kami sa pinuno ng sekta at gumanti sa pamilya Wyatt. Nagpahayag ng galit sina Phoenix at Steve. Ang pamilyang Wyatt, sa pag-aakalang mayroon silang Blade Gate na sumusuporta sa kanila, ay nang-ahas na sakta ng ating mga miyembro ng Stargate. Isa itong sampal sa mukha. Kung hindi tayo hihingi ng paliwanag mula sa pamilya Wyatt, hindi ba't nangangahulugan iyon na natatakot ang Stargate sa Blade Gate? Gayunpaman, kumunot ang noo ni Tiger, na nagsasabing, ang problema ay wala ang leader ng sekta natin sa ilang bagay, at wala siya sa Stargate. Hindi ko man lang siya makontak sa phone niya. Ano ang dapat nating gawin? Natahimik sina Phoenix at Steve, ang kanilang mga ekspresyon ay sumasalamin sa pag-aalala ni Tiger. Biglang nagring ang phone ni Tiger. Nang makita ang caller ID, ang kanyang kilos ay agad na lumipat sa isa sa lubos na paggalang. Nang mapansin ang pagbabago, sina Phoenix at Steve ay likas na nakipag-usap sa telepono ni Tiger, nang makita ang pangalang, Sect Leader, na nakadisplay sa ang screen. Masyadong naging solemn na ang mga ekspresyon nila. Pagsagot sa tawag, Tiger, greet, hello, leader. Mababa na pwede ba kitang tulungan? Tinawagan mo ba ako? Isang masakit at may edad na boses ang nagtanong sa telepono. Mabilis na tumugon si Tiger, oo, leader, mayroon akong bagay. Magulat. Pagkatapos ay ipinaalam niya ang lahat ng sinabi ni Julian sa kanya sa telepono. Nang matapos, nagtanong si Tiger, pinuno, ang pamilyang Wyatt, na may suporta sa Blade Gate, ay naglakas loob na sakta ng ating mga tao. Ito ay isang tahasang pagsuway. Dapat ba nating tipunin ang ating mga marshalists at ibigay? Tiger, batid ko ang sinabi mo sa akin. Makinig, bukas, nagbigay ng mga tagubilin si Jerick sa pamamagitan ng telepono. Motive ang pamilya Wyatt isang aral na hindi nila malilimutan. Patuloy na tumatango-tango si Tiger habang nakikinig. Pagbigkas, oo, oo, oo. Naiintindihan mo ba ang sinabi ko? Tanong ni Jerick sa kabilang dulo. Agad na sumagot si Tiger, leader, naiintindihan ko ang lahat. Sige, ibababa ko na ang tawag, pagtatapos ni Jerick at tinapos ang tawag. Nang makitang itinago ni Tiger ang telepono, sabik na nagtanong sina Phoenix at Steve tungkol sa itinuro ng pinuno ng sekta. Pagkatapos ay ibinahagi ni Tiger sa 2 presbyter ang lahat ng ipinadala sa kanya ni Jerick sa tawag. Sa mismong sandaling iyon, sa master bedroom sa ibabaw ng isang marangyang villa, tumayo si Jerick sa harap ng floor-to-ceiling window, pagkatapos ibinaba ang telepono. Bagamat nakapatay ang mga ilaw sa kwarto, ang maningning na liwanag ng buwan mula sa kalangitan sa gabi ay tumagos sa salamin na dingding, na nagbibigay liwanag sa buong silid. Nakaupo si Julin sa sofa, bakas sa mukha niya ang hindi maipaliwanag na pagtataka. Jerick, bakit mo ako dinala sa villa ng pamilya Wyatt? Sa katunayan, pagkatapos umalis sa Suburban Hill, dinala siya ni Jerick pabalik sa Vista Verde at maging sa villa ng pamilya Wyatt. Hindi ba't ito ay tulad ng paglalakad sa yungib ng leon? Gayunpaman, lumingon si Jerick, ibinulsa ang kanyang telepono, at nakangiting sinabi kay Julin,
narinig mo na ba na kung minsan ang pinakamapanganib na lugar ay talagang ang pinakaligtas? Kabanata 226. Ang dahilan kung bakit pinili ni Jerick na ibalik si Julene sa villa ng pamilya Wyatt ay hindi lamang dahil sa mga pinakamapanganib na lugar ang maaaring maging pinakaligtas. Higit sa lahat, sa pamamagitan ng mata ng Diyos, nakita niya na ang paparating na araw ay magiging isang hindi pangkaraniwang abala sa villa na ito. Isang engranding pagtatanghal ang nakatakdang maganap dito, at natural, siya ang nasa puso nito. Kaya naman, dinala niya si Julene sa villa ng pamilya Wyatt ng maaga. Siyempre, sa walang katulad na martial arts ni Jerick, imposibleng matukoy ng mga bantay at martialists ng pamilya Wyatt ang presensya nila ni Julene. Ang mansyon ng pamilya Wyatt ay malawak na may mga villa, kaya pumili siya ng isang walang tao bilang kanilang silungan para sa gabi. Nang marinig ang katwiran ni Jerick, hindi maiwasan ni Julene na makita ang karunungan sa kanyang mga salita. Ngunit, Jerick, hindi tayo maaaring manatili dito ng walang katiyakan, hindi ba? Sabi ni Julene na nakatingin sa kanya nang nagtatanong. Sumagot si Jerick, sino ang nagsabi tungkol sa pananatili magpakailanman? Dito ka lang magdamag. Pagkatapos ay tinitigan niya ang sugat sa kaliwang braso ni Julene, at sinabing, hayaan mo akong maghanap ng gamot para magamot ang sugat mo. Si Julene, medyo naguguluhan, kontra. Saan ka makakahanap ng gamot dito? Gayunpaman, bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, namasdan niya ang pagtataka habang walang kahirap-hirap na inilabas ni Jerick ang isang first aid kit mula sa isang cabinet. Napuno ito ng iba't ibang gamot, benda, at iba pang pang-emerhensyang supply. Malinaw na ang mga ito ay pinananatiling naka-standby ng pamilya Wyatt para sa anumang mga hindi inaasahang insidente. Ang pagkakaroon ng mga pang-emerhensyang kagamitang medikal sa isang villa ay hindi karaniwan. Ngunit ang tunay na naguguluhan kay Julene ay kung paanong si Jerick, na parang nasa sarili niyang tahanan, ay nagawang matukoy ang lokasyon ng mga supply na ito ng likas. Paano eksaktong alam ni Jerick kung saan titingin? Siyempre, walang paraan si Julene na malaman na salamat sa mata ng Diyos, sa isang simpleng pag-scan sa silid, agad na nalaman ni Jerick kung saan nakatago ang lahat. Ito ay kung paano niya walang kahirap-hirap na matatagpuan ang mga ekstrang medikal na supply sa cabinet ng kwarto. Habang si Julene ay nasa mahinang pagkabigla, pumili na si Jerick mula sa kahon ng gamot ng ilang mga anti-inflammatory at healing ointment. Humarap siya sa kanya, sinabing, maglalagay ako ng gamot para sa iyo. Tumango si Julene. Dahan-daang naglabas si Jerick ng kaunting ointment sa kanyang daliri at marahan itong inilapat sa sugat ni Julene. Ang kanyang haplos ay napakalambot at banayad na halos hindi nakaramdam ng sakit si Julene. Sa halip, isang nakaaaliw na sensasyon ang bumalot sa kanya. Hindi niya alam na habang nilalagay ni Jerick ang ointment, banayad niyang ini-channel ang kanyang anima sa kanyang mga daliri upang mapabilis ang proseso ng pagpapagaling. Tila tumigil ang oras habang ipinagpatuloy ni Jerick ang kanyang magiliw na baraha. After what felt like ages, nagsimulang lumabas ang isang kilati sa sugat ni Julene, na parabang kinikiliti ng mga daliri ni Jerick ang kanyang balat. Ang banayad na sensasyon na ito ay tila tumagos ng diretsyo sa kanyang puso. Ang lapit ng mga daliri ng isang lalaki sa kanyang hubad na braso ay labis na namula si Julene, isang dalaga. Naging kulay rosas ang kanyang mukha, at ibinaba niya ang kanyang tingin, nagtanong sa boses na kasing lambot ng ugong ng lamok, Jerick, hindi pa ba nilagyan ng ointment? Nang makita ang mahiyain, kulay rosas na kulay sa mukha ni Julene at ang paraan ng pagtagilid ng kanyang ulo pababa, mabilis na napagtanto ni Jerick ang dahilan. Sa likod ng kanyang kahihiyan. Binawi niya ang kanyang mga daliri, pinunasan ng tissue ang sobrang ointment, at tiniyak sa kanya, naghihilom na ang iyong sugat. Pagkasabi noon ay ibinalik niya ang ointment sa kahon ng gamot at ibinalik sa cabinet sa kwarto. Samantala, si Julene, na bahagyang hindi naiintindihan ang mga salita ni Jerick, ay inisip na ang ibig niyang sabihin ay natapos na niya ang paglalagay ng pamahid. Gumaling. Hindi, upang maging tumpak, ang sugat ay ganap na nawala. Ang balat kung saan ang hiwa ay naging flawless na ngayon, na parang hindi pa ito nasugatan.
Pinunasan ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala, muling tumingin si Julin. Ngunit ang paningin ay nanatiling pareho, ang kanyang sugat ay nawala, iniwan ang kanyang balat na walang bahid. Paano naging posible iyon? Isang realisasyon ang bumungad sa kanya. Kaya naman naramdaman na lamang niya ang mga daliri ni Jeric na dumampi sa kanyang balat, na nagdulot ng nakakakiliti sa halip na anumang sakit mula sa sugat. Nawala na pala ang sugat niya. Lumingon si Julin kay Jeric, nanlalaki ang mga mata sa pagkataranta. Jeric, paano nawala ang sugat ko sa braso? Anong nangyari? Si Jeric, pagkabalik ng medical box, ay umupo sa tabi ni Julin sa sopa, may ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ko akalain na ganito pala ang epekto ng ointment. Parang nahilam na ang sugat mo nang wala sa oras. Gayunpaman, nahirapan si Julin na tanggapin ang paliwanag ni Jeric. Gaano man kabisa ang isang pamahid, hindi nito kayang pagalingin ang ganoong kalalim na sugat ng napakabilis at pabatain ang balat. Ang pamahid ay hindi isang himalang lunas. It can't be that magical, sabi ni Julin na umiling-iling, puno ng hinala ang mga mata. Naniniwala siya na gumamit si Jeric ng hindi kilalang paraan para ganap na gumaling ang kanyang sugat. Segging her skepticism, Jeric chuckled, hindi mo ba naisip na pinagaling ng ointment ang iyong sugat? Ikaw talaga ang matalas na kagandahan ni Blade Gale, walang nakatakas sa iyong pansin. Tama ka. Hindi ang pamahid ang nagpagaling sa sugat mo. Ang mga mata ni Julin ay kumikinang sa pagpapatunay. Kaya, nahulaan niya ang righer. Talagang hindi ang pamahid ang nagpagaling sa kanya. So, anong ginawa mo? Pinindot ni Julin si Jeric para sa mga sagot. Nakataas ang isang daliri, same time na tumugon si Jeric, ginamit ko ang aking gintong daliri. Napakurap si Julin sa pagkalito. Anong gintong daliri? Ikan-away ni Jeric ang daliri sa hangin. Itong daliri ko ay ang gintong daliri. Ang anumang mahawakan nito ay gumagaling, at ang sakit ay nawawala. Saan man ito mapunta, nagdudulot ito ng ginhawa sa mga nagdurusa. At hindi lamang ito nagpapagaling ng mga sugat, ngunit nagtataglay din ito ng maraming iba pang hindi mailarawang kakayahan na hindi ko ay detalye dito. Isang kibot ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Julin. Kung maniniwala siya sa mga salita ni Jeric, tiyak na wala na siya sa kanyang isip. Kung ang pagtaas lamang ng isang daliri ay naging ginintuang, hindi ba ibig sabihin nito ay mayroon siyang 10 ginintuang daliri? Maliwanag, ibinasura niya ang mga pahayag ni Jeric bilang lubos na walang kaparirikon, sa pag-aakalang hindi siya seryoso. Inaasahan ni Jeric ang pag-aalinlangan ni Julin, kaya hindi siya nagulat sa reaksyon nito. Sa totoo lang, hindi siya nagsinungaling. Ang daliri niya, na nag-channel ng kanyang anima, ang nagpagaling sa sugat ni Julin. Maging si Jeric ay nabigla sa kung gaano kahimala ang kanyang anima, na pinagaling ang sugat ni Julin sa isang napakabilis na bilis. Dahil dito, napagtanto niya na ang anima ay mas makapangyarihan at mahiwagang kaysa sa naisip niya. Samantala, habang nagpapagaling at nagbibiruan sina Jeric at Julin sa villa ng pamilya Wyatt, ang Blade Gate ay nayanig sa kaibuturan ng balitang inihatid ni James Wyatt sa magdamag. Gayunpaman, ang impormasyon na dinala ni James ay na-tweak. Kinuha ni Jeric na hostage si Julin, na hinihiling sa pamilyang Wyatt na ihinto ang kanilang bid para sa proyekto ng CBD upang mapanalunan ito ng pamilya Field. Sa pagtatangkang iligtas si Julin, walang awa na pinatay si Carl ni Jeric. Nang si Jeric, na napapalibutan ng mga martialists mula sa Blade Gate, ay walang makitang paraan, kinaladkad niya ang inosenteng si Julin at tumalon sa isang bangin hanggang sa kanilang kamatayan. Ang balitang ito ay nagpadala ng mga shockwave sa buong Blade Gate, na pinupuno ang mga miyembro nito ng walang kapantay na galit. Kabanata 227. Ang araw ng umaga ay dumaloy sa halos hindi natatakpan na mga bintana mula sa sahig hanggang sa kisame. Ang nakakasilaw na liwanag ay naging sanhi ng pagpikit ni Jeric, na nakahiga sa sopa at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Madaling araw. Umayos siya ng upo, kinusot ang mapupungay na mga mata, saka ibinaling ang tingin sa kama. Himbing na himbing pa rin si Julin.
Nakahiga sa kanyang tagiliran na may manipis na kumot na nakatikip sa kanya, ang kanyang Kat-Anji tanging silwete ay perpektong nakabalangkas para makita niya. Ang mahaba niyang buhok ay nakahampas sa unan, at kahit sa pagtulog, ang kanyang nakapikit na mga mata na may mga kumikislap na pilikmata ay kahawig ng mga pakpak ng paru-paro. Ang kanyang makapidyo hiningang kagandahan, kahit sa pahinga, ay nakakabighani, tulad ng sa isang fairy tale prinsesa. Lumapit si Jeric at umupo sa gilid ng kama, mahinang tinawag, "Julin, gumising ka." Nanginginig ang mga pilikmata ni Julin, nakahawig ng magandang pakpak ng paro-paro. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, tumingin kay Jeric at mahinang nagtanong, "Umaga na ba?" Tumango si Jeric. Ngunit si Julin, na may bakas ng catamaran sa kanyang boses, ay bumulong, "I'm still so sleepy. Gusto kong magpahinga ng kaunti. May paraan ako para ma-refresh ka agad. Gusto mo tulungan kita?" Nagmungkahi si Jeric, na nakatingin sa kanya. Pumikit si Julin, "Hindi ako naniniwala sa iyo." Sa Blade Gate, nakilala siya sa kanyang hilig matulog. Kahit anong pilit ng kanyang mga kapatid na babae na gisingin siya, walang makakapigil sa kanya mula sa kanyang pagkakatulog. Ang tulog ang tanging solusyon. Sa makatuwid, hindi siya naniniwala na si Jeric ay may ilang mahiwagang paraan upang makaramdam siya ng pagre-refresh sa isang iglap. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang pagkakatulog. Nang malapit nang makatulog si Julin, naramdaman niya ang malambot at mainit na sensasyon na dumampi sa kanyang pisngi. Ito, parang isang pares ng labi. Nagising siya, napamulat ang kanyang mga mata, agad na alerto ang kanyang sentido. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nasa ibabaw niya ang mukha ni Jeric. Agad niya itong tinulak palayo, ang boses nito ay may babala, "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Nagkunwaring inosente si Jeric, "Di ba nangako ako na i-refresh ka agad? Bakit mo ako hinalikan?" Ngumisi si Julin. Hindi siya makapaniwala na kinuha ni Jeric ang kanyang unang halik habang siya ay kalahating tulog. Paliwanag ni Jeric, "Dahil isang halik mula sa akin ang madyay gising sayo. Hindi ba mas alerto ka ngayon?" May gana si Julin na iuntog ang ulo sa dingding. Nakatitig kay Jeric, binalik niya, "Kaya ito ang iyong paraan ng pagre-refresh." Mataimtim na tumango, sinabi ni Jeric, "Oo, para maging alerto ka." "Jeric, bastos ka. Kagabi, napagkasunduan namin, matutulog ako sa kama, at ikaw ang kukuha sa sopa. Walang nakakatawang negosyo. At ngayon panakaw ka ng halik." Hindi ko matiis ang bulalas ni Julin mo, may bahid ng sakit at pagkabigo ang boses niya. Inilayo niya ang mukha, halatang galit. Kinontra ni Jeric, "Julin, gaya ng sinabi mo, iyon ang kasunduan kagabi. Ngayong bagong araw na, hindi mabibilang ang deal mula kagabi. At saka, naalala mo ba ang ipinangako mo sa akin noong nahulog tayo sa bangin kagabi? Nangako ka na papakasalan mo ako. Kung pumayag kang maging asawa ko, natural lang ang paghalik sa iyo." Mariing sagot ni Julin. "Di ba sabi mo lang na walang bisa ang mga kasunduan kagabi? Kaya, ang ipinangako ko sa iyo kagabi ay hindi binibilang ngayon. Hindi mo ako asawa. If you dare steal another kiss, puputulan ko yang mga palihim mong labi." Gayunpaman, bago pa man mawala ang kanyang mga salita, may isa pang malambot na, "Mawa." Muling hinaplos ng labi ni Jeric ang maselang pisngi ni Julin. Saglit siyang natulala. Sa susunod na sandali, natigilan siya at, tulad ng isang galit na kuting, sinugod si Jeric, determinadong bigyan siya ng isang piraso ng kanyang isip. Gayunpaman, si Jeric, na inaasahan ang kanyang reaksyon, ay mabilis na umiwas sa kanyang mga pagsulong. Sa pag-alala kung paano siya hinalikan ng 2 beses ng sunod-sunod ni Jeric, hindi ito hinayaan ni Julin na dumausdas. Itinabi sa tabi ang anumang hiwa ng malababae na kilos, bumaba siya sa kama at, sa kanyang tsinelas, hinabol si Jeric sa paligid ng silid. Ngunit paano posibleng maabyutan ni Julin si Jeric? Gaano man kabilas sinubukang isara ni Julin ang agwat, palaging hindi maabot ni Jeric. Kahit na sinubukan niyang gamitin ang kanyang panloob na mana, hindi niya ito mahuli.
Hindi nagtagal, pareho siyang pagod at bigo. Alam niyang sinasadya ito ni Jerick, sinasamantala ang kanyang superior windwalk. Maya-maya, hingal na hingal at hindi na naituloy ang paghabol, huminto si Julene at itinuro ang nakangiti pa ring Jerick, "Jerick, swerte ka at mabilis ka. Kung hindi." She trailed off, hindi talaga sigurado kung ano ang gagawin niya. Hindi niya mahuli ang mga salita na tila walang silbi ngayon. Inamin niya ang pagkatalo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nilapitan ni Jerick si Julene. Nang samantalahin ang pagkakataon, mabilis niyang hinawakan ang braso nito at pinaikot ito. "How dare you bully me with your windwalk?" Pinahihit ni Julene ang braso ni Jerick, umaasang iiyak ito sa sakit. Gayunpaman, walang sumilip mula kay Jerick. Tumangala siya sa kanya, naguguluhan, at nakita niya itong nakangiti sa kanya, hindi nagpapakita ng anumang tanda ng sakit. Maya-maya lang, inabot ni Jerick ang isa niyang braso, may hawak na ilang tissue. "Pawis na pawis ang noo mo," sabi niya. "Panasan mo." Noon lang napagtanto ni Julie na hindi na humiwalay si Jerick sa pagkakahawak niya dahil gusto niyang mag-alok ng tissue para panasan ang pawis niya. Isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na magpapakita si Jerick ng ganoong pag-aalaga. Natural na lumuwag ang pagkakahawak niya sa braso niya. "Bakit kailangan kong gawin ito para sa iyo?" Isang tamad na babae, panunukso ni Jerick, bagamat iba ang sinabi ng kanyang mga kilos habang magiliw niyang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Lumambot ang tingin ni Julene, nakalimutan ang dati niyang galit sa paghabol kay Jerick sa buong silid. Nang mga sandaling iyon, namula ang kanyang mukha, tila isang dalagang pinagmamalaki ng kanyang minamahal. Matapos panasan ang kanyang pawis, bumulong si Jerick sa kanyang tainga, "Sa susunod na pilipitin mo ang aking braso, magdahan-dahan ka." Napatingin si Julene sa spi. Nakita sa braso ni Jerick kung saan niya ito pinaikot at napansin ang isang pulang marka. "Masakit ba, Jerick?" she asked with genuine concern. Nakita ni Jerick ang pagkakasala at pag-aalala sa mga mata ni Julene, napagtanto ni Jerick kung gaano niya ito inaalagaan. "Mukhang isasama sa buhay ko ngayon ang mapagmahal na atensyon ng tagapagmana ng Blade Gate," naisip ni Jerick. Napapaligiran siya ng napakaraming dilag, naisip niya kung ito ba ay biyaya o sumpa. Biglang naaga ng atensyon nila ang tunog ng mga sasakyan. Dahil sa ingay, lumapit sina Jerick at Julene sa bintana, bahagyang hinayla ang kurtina sa tabi. Nakita nila ang isang convoy ng mga 20-30 sasakyan na nagmamaneho patungo sa pinakadakilang villa sa mansyon ng pamilya Wyatt. Iyan ang mga sasakyan ni Blade Gate. Bakit marami sa kanila ang dumarating sa mansyon ng pamilya Wyatt? Nag-isip si Julie na kumunat ang noo. "Nakalimutan mo," sagot ni Jerick, "pinatay ko si Carl at tumalon ako sa bangin kasama mo. Hindi ba maaaring pumasok ang Blade Gate sa Vista Verde?" Kabanata 228. 12 ng mga sasakyan, tulad ng isang mahabang dragon, ang nakapark sa harap ng pangunahing villa. Isa-isang bumaba mula sa mga sasakyan ang mga marshalists mula sa Blade Gate. Sa isang maikling panahon, ang lugar sa harap ng mansyon, nakahawig ng isang malaking plaza, ay napuno ng halos 100 marshalists. Mula sa Blade Gate, pumila sila ng maayos, pinapakita ang disiplina at higpit ng mga sundalo. Napakalakas ng kanilang presensya. Masasabing pinakilos na ng Blade Gate ang lahat ng marshalists nito sa pagkakataong ito. Binuksan ng ilang apprentice mula sa Blade Gate ang pinto ng isang stretch Rolls Royce. Lumabas ang isang makapangyarihang lalaki sa edad na 50. Siya ay may makapangyarihang anyo, na may mapupungas na mga mata at isang aura na kasing hanga ng isang bundok. Ang lalaking ito ay ang pinuno ng Blade Gate, na pinangalan ng Victor Geller. Nakasunod na malapit sa kanya ang 4 na matatandang lalaki na nakasuot ng puting damit. Ang pinuno sa kanila, na may puting buhok at kilay at isang mukha na kulubot na parang balat ng pine, ay may matalas na mata. Siya ang senior presbyter ng Blade Gate, si Travis, at ang patriarch din ng pamilya Wyatt. Ang 3 pang matanda na nakasuot ng puting damit ay ang pangalawa, pangatlo, at ika-4 na presbyter ng Blade Gate.
Gayunpaman, kumpara kina Victor at Travis, ang kanilang aura ay hindi gaanong nakakatakot. Sa sandaling ito, si James, na bumaba rin mula sa kariton ay magalang na iminuwestre kay Victor, na nagsasabing, "Lider, pakiusap." Bahagyang tumanggo si Victor. Kasunod ng pangunguna ni James Wyatt, sina Victor, Travis, at ang iba pang tatlong presbyter ay pumasok sa pangunahing vilya. Mula sa loob ng mansyon, mga 30 talampakan ng layo, bakas sa mukha ni Julin ang pagkagulat. Hindi ko inaasahan na darating ang aking ama, ang apat na presbyter, at lahat ng martialists ng Bladegate, ang sabi niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Jerick, bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata. Ngunit bakit marami sa kanila ang pumupunta para lang hanapin ang lambak kung saan tayo nahulog para sa ating mga katawan? Ngunit hindi ba ito ay masyadong maraming kaguluhan para lamang doon? Napangiti si Jerick, isang bagay ang paghahanap ng ating katawan. Ang pangunahing layunin, sa tingin ko, ay upang ayusin ang mga marka sa pamilya ng Field. Settle scores with the Field family. Ano ang kinalaman nila sa lahat ng ito? Nung una, wala. Ngunit sa pagpapaypay ni James sa apoy, ngayon sila ay nasangkot. Nang marinig ito, naalala ni Julin si James, nakabababa lang mula sa convoy ng Bladegate. Ito ay nagpapahiwatig na siya ay nakapunta sa Bladegate kagabi at ipinaalam sa kanila ang tungkol sa pagkamatay ni Carl at ang kanilang paglubog sa kalaliman. So, paano mapupuksa ni James ang mga bagay-bagay? At ano ang meron sa kanya? Tanong ni Jodine. Ipinaliwanag ni Jerick, pagkatapos malaman na ang kanyang anak ay pinatay noong nakaraang gabi, walang alinlangan na nag-aapoy siya sa galit. Ngunit nang marinig niya na ang Juan, kasama mo, ay tumalon sa bangin, malamang na naniniwala siyang patay na ako. Kaya, nawawalan siya ng target para sa paghihiganti. Bukod dito, hindi lamang ang kanyang anak ang namatay, ngunit ikaw, din ay namatay, sa tabi ko noong taglagas, isang makabuluhang kaganapan na kailangan niyang iulat sa iyong ama. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang na sinaksak ka ni James bago mahulog, ang pamilya Wyatt ay hindi makatakas sa kanilang responsibilidad. Upang ilihis ang sisihin at itulak ang iyong kamatayan, sa ibang tao, pinili niya ang pamilya ng Field. Baka magtaltalan siya na kinidnap ka ng pamilya Field para banta ang pamilya Wyatt na isuko ang bid sa proyekto ng CBD. Sa pagsisikap na iligtas ka, naabot ni Carl ang kanyang wakas sa aking mga kamay. Na corner ng mga martialists ni Bladegate, wala akong choice kundi kaladkarin ka pababa ng bangin kasama ko sa isang kilos na pagpapakamatay. Ang salaysay na ito ay ginagawa ang pamilya ng Field na pangunahing salarin, na pinawalang sala ang pamilyang Wyatt. At pagkatapos, maaari nilang gamitin ang Bladegate para ilabas ang pamilya ng Field. Sa pagkakaroon ng God's Eye, malinaw na alam ni Jerick ang lahat ng ginawa ni James sa Bladegate kagabi. Sa pakikinig kay Jerick, bumalatay sa mukha ni Julin ang pagkagulat. Kung totoo iyon, talagang kasuklam-suklam si James. Kung tama ang aking hinala, kasama ang lahat ng martialists ng Bladegate, kasama ang pinuno at mga presbyter, malapit na silang maglunsad ng pag-atake sa pamilya ng Field, seryosong sabi ni Jerick. Tumingin si Julin sa kanya, sinabing, "Di ba boyfriend ka ni Helene? Bakit hindi mo binalaan ang pamilya Field?" May nakitang selos si Jerick sa kanyang boses. "Julin, boyfriend ako ni Helene, pero sayo rin ako. Sa ngayon, nandito ako sa tabi mo. At syempre, dapat nasa tabi mo ako," sabi niya, seryosong nakatingin sa kanya. Binigyan ni Julin ng mapaglarong twist ang braso ni Jerick, napasigaw. "Jerick, sinusubukan mong laruin ang magkabilang panig. Pinaglalaruan mo ba pareho ni Helene at ng damdamin ko?" Nagtaas ng kamay si Jerick bilang panata, "I promise I'm not playing games with either of you. I swear to God na totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Hinding-hindi kita pababayaan." "At paano naman si Helene?" Parang medyo nabawasan ang galit ni Julin matapos marinig ang saad nito. "Gusto mo bang makipaghiwalay ako sa kanya?" Tanong ni Jerick. Agad namang tumanggo si Julin. "Oo, gusto kong sa akin ka lang maging tapat. Pero mas matagal ko siyang naging girlfriend kaysa sa iyo.
Hindi ba unfair yun? Jeric, pinipili mo ba siya kaysa sa akin? Julian, isipin mo. Kung hilingin sa akin ni Helene na iwan ka, papayag ka ba? Hindi, sagot ni Julian na agad na sumimangot. Nagpatuloy si Jeric, eksakto, kung hindi ka papayag, paano si Helene? Ito ang prinsipyo ng pagtrato sa iba gaya ng gusto mong tretuhin. Kung hindi mo ako hihilingin na iwan si Helene, at kung gusto ni Helene na iwan kita, maaari akong tumanggi. Sa ganitong paraan, pareho kayong makakasama. Hindi ba maganda iyon? Walang mawawala, kahit sino, at lahat ay masaya. Sumagot si Julian, in your dreams. Sa tingin mo hindi kita nakikita. Gusto mo lang makuha ang iyong cake at kainin din ito. Maliwanag, ang matamis na usapan ni Jeric ay hindi nakatago sa kanyang paghuhusga. Mapaglaro niyang hinawakan ang tenga niya, nagpahayag. Balang araw, sisiguraduhin kong akin ka lang. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Jeric, kung gusto mo akong sarilinin, kailangan mong patunayan ito. Maaari ka bang manalo laban kay Helene, o ikaw ay magwawakas sa iyong mukha? Si Julian, na malinaw na nagalit sa mga salita ni Jeric, ay sumagot, sige, maghintay ka lang at tingnan kung sino ang magtatapos bilang iyong. Naisip ni Jeric sa sarili, kailangan ko pa bang maghintay? Ang sagot ay parehong Julian at Helene. Papakasalan ko silang dalawa. Gayunpaman, iningatan niya ang mga kaisipang ito sa kanyang sarili. Asawa. Habang sina Jeric at Julian ay mapaglarong nagbibiruan, isa pang sala ng mga Villa ang naging host ng maseryosong talakayan na si James, kasama sina Victor at Travis, ay nakaupo na sa kanilang mga upuan. Habang nagbubuhos ng kape ang mga katulong, sinenyasan sila ni James na umalis, na naiwan lamang ang mga pangunahing miyembro ng pag-uusap. Ang kapaligiran ay tense at mabigat. Ang mga mata ni Victor ay kumikinang sa determinasyon habang nagsasalita, hindi ko akalain na ang pamilya ng Field ay yumuko ng ganoon kababa. Ginagamit ang aking anak na si Julian bilang isang sangla para pilitin ang pamilya Wyatt na umatras sa bid sa proyekto ng CBD. At ngayon, hindi lang namin mahanap ang bangkay ng anak ko, pati si Carl ang pinatay nila. Dapat bayaran ng Bladegate ang pamilya Field sa dugo para sa kanilang ginawa. Si Travis, na may boses na kasing lakas ng kulog, ay nagsabi ng may awtoridad, "Leader, kailangan nating hampasin ang pamilya Field ng napakabilis ng kidlat bago pa man maisip ng Stargate ang ating mga plano." Ang iba pang mga presbyter ay sumigaw, "Tama ang leader at senior presbyter. Dapat tayong kumilos ng mabilis at puksain ang pamilya ng Field bago magkaroon ng pagkakataon ng Stargate na tumulong sa kanila." Hands of the Field family. Maya-maya lang, isang matalim na boses ng babae ang umalangaw-ngaw mula sa entrance ng Villa. Kabanata 229. Ang matalas na saway ng babae ay nakatawag agad ng atensyon ng lahat sa sala sina Victor, Travis, James, at ang iba pa. Lahat sila ay mabilis na napalingon sa entrance. Sa kanilang pagkamangha, sina Jeric at Julian, matikas na parang mga lalamunan, ay bahagyang lumapag sa pintuan. Ang kanilang pagpasok ay hindi lamang natulala sa mga nasa sala kundi natigilan din ang daang martialists mula sa Bladegate na nasa labas. Sa una, nang makita ang dalawa na bumababa mula sa langit, inakala ng mga martialists na sila ay sinasalakay ng mga kaaway. Handa na silang sumugod, ngunit nang makilala nila si Jeric at lalo na si Julian, tumigil sila sa kanilang mga landas. Damang-dama ang pagkabigla. Hindi ba't si James ay sumugod sa Bladegate kagabi at iniulat na si Julian ay pinatay ni at nahulog sa isang bangin? Paano siya nagpakita ngayon, ganap na hindi nasaktan? Ganoon din sa loob ng sala, nang unang makita ni Victor ang kanyang anak, akala niya ay naghahalusinate ito. Ngunit ang mas malapitan ay nakumpirma na si Julian ay talagang nakatayo doon, totoo at buhay. Lumiwanag ang kanyang mukha sa kagalakan at saya. Mabilis siyang tumayo at napasigaw. "Julian, okay ka lang?" Tumango si Julian sa kanyang ama, "Tay, ayos lang ako." Naging malamig ang kanyang ekspresyon habang nagpatuloy, ngunit tila may mga taong nagnanais na patay na ako, para magtagumpay ang kanilang masasamang plano. Parehong sina Travis at James, sa sala,
ay agad na nahuli ang implikasyon sa mga salita ni Julene. Nagpalitan ng tingin ang mag-ama, parehong naguguluhan at nabigla. Paano kaya nakaligtas si Julene? Lalo na dahil, sa base ng kalaliman na iyon, isang grupo ng mga mabangis na lobo ang nakatago. Kung buhay si Julene, tiyak na isisiwalat niya na sinaksak siya ni Carl. Tiyak na ilalantad ng paghahayag ang mga kasinungalingang ginawa ng pamilya Wyatt at ang pagtatangka nilang i-frame ang pamilya Field. Si Travis at James ay labis na nabalisa. Nagsalubong ang mga kilay ni Victor habang nakatingin sa anak na si Julene. Anong ibig mong sabihin? Sino ang nagnanais na patay ka na? I swear, hindi nila matatakasan ang galit ko. Sumagot si Julene, Tay, may nagsabi ba sa iyo na ipinadala ng pamilya Field si Jeric para kidnapin ako para pilitin ng pamilya Wyatt na i-drop ang bid sa CBD project? Oo, sinabi sa akin ni James ang lahat. Hindi ko ililibre ang pamilya Field. Humihingi ako ng paghihiganti para sa iyo. Hindi, tatay. Hindi pinadala ng pamilya Field si Jeric para kidnapin ako. Sa halip, ang pamilyang Wyatt ang nagpadala kay Carl upang kunin si Jeric, na naglalayong isuko ng pamilya ng Field ang bid sa proyekto ng CBD, mabilis na itinama ni Julene. At, may nagsabi rin ba sa iyo na namatay si Carl sa pagsisikap na iligtas ako mula kay Jeric? At iyon, na walang pagpipilian, kinaladkad ako ni Jeric kasama niya, tumalon mula sa isang bangin. Patuloy niya. Isang kislap ng realisasyon ang bumungad sa mukha ni Victor. Sinulyapan niya si James, ramdam niya ang pagkabalisa ng lalaki. So hindi naman ganoon? Tanong ni Victor. Hindi. Sinubukan ni Carl na patayin si Jeric ngunit sa halip ay sinaksak ako sa aking kaliwang braso, isiniwalat ni Julene. Isang matalim na tingin ang sumilay sa mga mata ni Victor. Nasugatan ni Carl ang kanyang anak, at walang nabanggit si James. Bukod dito, magkasalungat ang mga kwento ni na James at Julene. Malinaw kay Victor kung sino ang paniniwalaan. Nagtiwala siya sa kanyang anak na babae. Wala siyang dahilan upang maling akusahan ng pamilya Wyatt. Pagkatapos ay sinabi ni Victor, Julene, binanggit ni James na kinaladkad ka ni Jeric sa kailaliman, na nagmumungkahi na nakilala mo ang isang malungkot na kapalaran sa gitna ng isang grupo ng mga lobo. Paano ka nandito, safe and sound? Ito mismo ang gustong malaman ni na James at Travis sa sala. Kung alam lang sana nilang buhay si Julene, hindi sana nila ginawa ang maling kwento para dayain si Victor. Magiliw na lumipat ang tingin ni Julene kay Jeric na nakatayo sa tabi niya. Si Jeric ang nagligtas sa akin, ibinunyag niya sa kanyang ama. Dama po ang pag-aalinlangan ni Victor kay Jeric. Si Jeric ba ito? Tanong niya kay Julene. Leader, ito talaga si Jeric. Ang kasintahan ni Helene mula sa pamilya ng Field, isang boses ang sumingit nang may pumasok na lalaki sa main door. Tumingin si Jeric at nakitang si Benny iyon. Ang pagkakita kay Jeric, James, Travis, at ilang mga presbyter ay lahat ay may pagtataka na mga ekspresyon. Hindi nila inaasahan na si Jeric, sa lahat ng tao, ay matapang na magpapakita sa pamilya Wyatt. Pakiramdam niya ay kusa siyang lumalakad sa isang bitag. Maging si Victor ay mukhang nagulat, lalo pa sa hindi pangkaraniwang lambot sa mga mata ng kanyang karaniwang nagyayelong anak kapag tumingin ito sa Jeric. Naunawaan niya ang ipinahihiwatig nito. Sa sandaling iyon, si Benny, na may mukha na namumula sa galit, ay nginisyan si Jeric, well, Jeric. Gaano kalakas ang loob mong pumunta sa pamilya Wyatt pagkatapos patayin si Carl? Sa tingin mo ba walang kapangyarihan ang pamilya natin? Higit pa rito, sa kabila ng pagkakaroon ng kasintahang tulad ni Helene mula sa pamilya Field, tuso mong niloko si Miss Geller sa iyong matatamis na salita. Ikaw na taksil, tuso, at kasuklam-suklam na tao, ngayon, titiyakin ng pamilyang Wyatt na haharapin ka ng masasamang kahihinatnan. Hindi inaasahan ni Travis ang biglaang paglitaw ni Benny, ngunit nagbigay ito ng pagkakataon sa pamilya Wyatt na pawiin ang hindi magandang tensyon. Kaagad, sumigaw si Travis, nasaan ang mga martialists ng Blade Gate? Sa utos ni Travis, mahigit 100 martialists mula sa Blade Gate ang mabilis na pumasok. Senior Presbyter, ang iyong mga utos.
Sabay-sabay silang kumulog, handang kumilos. Dako pinang mamamatay tao na kumitil sa buhay ng apo kong si Carl. At kung siya ay lumaban, patayin siya kaagad. Si Travis, na nakaturo kay Jerick, ay nag-utos ng may pananakot. Walang umakbay kay Jerick. Si Julien, sa mismong sandaling iyon, ay pumwesto ng may proteksyon sa harap ni Jerick. Ang kanyang titig ay tumatagos habang kinakausap niya ang mga martialists ng Blade Gate. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang ama, si Victor, at iginiit, "Tatay, binabaluktot ng pamilya Wyatt ang katotohanan. Muntik nang kunin ni Carl ang buhay ko. Ngayon sinusubukan nila kaming patahimikin para pagtakpan ang mga kasinungalingan nila. Tatayo ka na lang ba at manunood? Ang Blade Gate ba ay nasa ilalim ng utos ng Senior Presbyter ngayon, at hindi sa iyo?" Si Travis, nang marinig ang kanyang mga salita, ay agad na yumuko kay Victor at sinabi, "Lider, palagi akong tapat sa iyo, at hinding-hindi ako mangangahas na lumampas sa aking mga hangganan." Malamig na tugon ni Victor kay Travis, "Travis, baka nagmadali ang anak ko. Mangyaring huwag isa puso." Sa gulat ni Julien, ipinagtatanggol ng kanyang ama si Travis. Mukha siyang naagrabyado at sinabing, "Tay, nagsasabi ako ng totoo. Bakit ayaw mong makinig sa akin?" Bagaman nilinlang ako ni James upang makatakas sa parusa, ito ay isang panloob na usapin ng Blade Gate, at ako ang hahawak nito, deklaryo ni Victor. Lumipat ang tingin niya kay Jerick. Pero iba siya. Siya ay isang tagalabas. Bukod dito, pinatay niya ang isa sa aming nangungunang mga apprentice, na ginawa siyang kaaway namin. At sa kabila ng pagkakaroon ng girlfriend, kasama kanya. Malinaw na pinaglalaroan lang niya ang nararamdaman mo at ginagamit ka. Kaya, sumasang-ayon ako sa Senior Presbyter. Dapat mamatay si Jerick. Si Julien, na nabigla sa paninindigan ng kanyang ama, ay agad na tumugon, "Tay, hindi pinaglalaroan ni Jerick ang aking damdamin o ginagamit ako. Alam mong pinatay niya si Carl, pero ipinagtatanggol mo pa rin siya. Alam mong may girlfriend siya, pero kasama mo pa rin siya. Kung hindi ka niya pinaglalaroan at ginagamit, ano ang ginagawa niya?" Galit na ganti ni Victor. Kahit na alam ni Julie na si Jerick ay hindi tulad ng ipinakita ng kanyang ama, nakaramdam siya ng labis na pagkabalisa at kawalan ng salita. Napagtanto niya na kahit ano pa ang sabihin niya, palaging titingnan ng kanyang ama si Jerick bilang mamamatay tao ni Carl at bilang isang taong nagmamanipula sa kanya. Pagsuko sa pagtatanggol sa kanyang paninindigan, sinabi ni Julien, "Tay, kahit ano pa ang sabihin mo ngayon, pinaninindigan ko si Jerick. Hindi ko hahayaang saktan siya ng sinuman. Handa akong mabuhay at mamatay kasama niya." Kabanata 230. Napako ang tingin ni Victor kay Julien. "Handa ka bang suwayin ang utos ko sa kanya?" Tanong niya. "Dad," simula ni Julien, "hindi naman sa gusto kong sumalungat sa mga salita mo. Kaya lang gusto ng pamilya Wyatt na ilagay si Jerick sa matinding panganib, at hindi ako makatayo at walang magawa." Tumango si Victor bilang pag-unawa. "Julien, mukhang nabighani ka na talaga sa kanya. Ikaw ay malalim na enchanted, upang sabihin ang hindi bababasa." Walang ibang salita, mabilis na pinitik ni Victor ang kanyang daliri. Isang matalim at nakakatusok na tunog ang umalangaw sa buong silid. Sa kanyang mahusay na diskarte, itinuro ni Victor ang isang pagsabog ng panloob na mana kay Julien, na tumama sa isang partikular na acupoint sa kanyang katawan. Biglang naparalisa si Julien at hindi makagalaw. "Tay, bakit mo tinatakan ang acupoint ko? Bitawan mo ako agad." Nakiusap siya. Hindi pinapansin ang kanyang pakiusap, lumingon si Victor sa Blade Gate Martialist sa bulwagan at nagutos, "Kunin si Jerick. Kung siya ay lumaban, huwag kang maawa at patayin siya." "Yes, leader," sabay-sabay na sagot ng mga martialists. "Tumakbo ka, Jerick." Si Julien, bagamat hindi makagalaw, ay nagawang sumigaw ng babala. Whoosh! 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 Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling pinitik ni Victor ang kanyang daliri, tinatakan ang isa pang acupoint ni Julien, na naiwan sa kanyang pipi. Sinubukan niyang tawagan, ngunit walang tunog. Sina Benny, James, at Travis ay nagpalitan ng matagumpay na mga tingin.
Nang hindi matulungan ni Julin si Jeric, ang kanyang kapalaran ay tinatakan. Sa ganitong paraan, maipagiganti nila ang pagkamatay ni Carl. Tungkol naman sa panlilinlang ni James tungkol sa pananakit ni Carl kay Julin, at sa gawa-gawang kwento tungkol sa pagpapadala ng pamilya ng Field kay Jeric para kidnapin si Julin para sa bid sa CBD project, naniniwala sila na magiging maluwag ang pinuno sa pagkamatay ni Carl. Bukod dito, ang pamilyang Wyatt na kumukuha ng CBD project bid ay nakikinabang din sa Blade Gate. Ang malaking bahagi ng pera na kinikita ng pamilya Wyatt ay nauuwi sa pagpapayaman sa kaban ng Blade Gate. Sa maraming paraan, ang pamilyang Wyatt ay isang mahalagang pinagmumula ng kayamanan para sa Blade Gate. Ang katwiran na ito ay nagpapatibay sa desisyon ni Victor na ay target pa rin si Jeric, kahit na matapos na matuklasan ang mga katha ng Wyatt. Sa madaling salita, hindi makahawak ng kandila si Jeric sa tangkad at kahalagahan ng pamilya Wyatt. Habang ang mga martialists ng Blade Gate ay naglunsad ng kanilang pinagsamang pag-atake, na may mga kamao at palad na tumutusok sa hangin, na nagpuntirya sa mga mahahalagang punto ni Jeric, si Jeric ay nanatiling walang kibo, na parabang ang kanilang mga pag-atake ay mga bagzo lamang ng hangin. Ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Julin at sinabing, "Julin, kung pipiliin ng iyong ama na tumayo sa tabi ng mga Wyatt, bulag sa kanilang panlilinlang, sa labis na paniniwala sa iyo, kung gayon bakit hindi iwan sa akin ang Blade Gate? Kaya nating libutin ang mundo, magkahawak kamay." Si Julin, hindi pa rin makapagsalita, ay umiling, ang kanyang mga labi ay gumagalaw ng walang tunog. Gayunpaman, mula sa hugis ng kanyang mga labi at sa kanyang mga mata na nagpapahayag, naunawaan ni Jeric ang kanyang mensahe, hindi siya handang umalis sa Blade Gate o sa kanyang ama. Mabilis na nag-react, inalis ni Jeric ang kanyang vocal acupoint. Sa sandaling nabawi niya ang kanyang boses, nakiusap si Julin, "Herrick, pumunta ka, iligtas mo ang iyong sarili. Huwag mo akong alalahanin. Ako. Hindi ko iiwan ang aking ama o ang Blade Gate." Gamit ang God's Eye, naunawaan ni Jeric na ang tunay na dahilan ni Julin sa pananatili ay ang kanyang malalim na ugnayan sa kanyang ama. Nawalan siya ng kanyang ina sa sakit sa murang edad, kaya ang kanyang ama ang nag-iisang haligi ng kanyang mundo. Siya rin ang pinakamahalagang tao sa puso ng kanyang ama. Kung aalis siya kasama si Jeric, madudurog ang puso ng kanyang ama. Sa pag-unawa sa kanyang suliranin, hindi siya pinilit ni Jeric. Kahit na tinataka na ni Victor ang kanyang mga pressure point, siya ay, kung tutuusin, ang kanyang pinakamamahal na anak na babae. At hinding-hindi niya ito sasaktan. "Sige," sabi ni Jeric kay Julin, "pupunta ako sa Blade Gate para hanapin ka sa hinaharap." Tumango si Julin kay Jeric, "Sige, hihintayin kita sa Blade Gate." Inaasahan niya na isang araw kapag dumating si Jeric sa Blade Gate, ang kanyang ama ay hindi magkakaroon ng parehong galit sa kanya tulad ng ginawa niya ngayon. Marahil si Jeric at ang kanyang ama ay maaaring maging mga kaibigan mula sa mga kaaway at ang kanyang relasyon kay Jeric ay maaaring makakuha ng basbas ng kanyang ama. Nang matapos niya ang kanyang pag-iisip, ang mga elite martialists ng Blade Gate ay sumugod kay Jeric na may sumasabog na internal mana. Ang kanilang mga pag-atake ay ilang pulgada na lang mula sa paghampas sa kanya. Gayunpaman, sa isang iglap, tulad ng isang bagzo ng hangin, ang figure ni Jeric ay naglaho. Ang mga martialists ng Blade Gate ay tumigil, naguguluhan, ang kanilang mga galaw ay nabigong mahanap ang kanilang marka. "Nandito na ako." Isang boses ang umalingaw mula sa labas ng villa. Ibinaling ng mga martialists ang kanilang mga tingin sa pasukan ng villa, at doon, sa kanilang pagkamangha, nakatayo si Jeric, nakatingin sa likod nila, isang hangin ng kaginhawahan tungkol sa kanya. Hindi lamang ang mga martialists ng Blade Gate sa sala ang natulala, iniisip kung anong uri ng windwalk Jeric ang ginamit para makaiwas sa pinagsama-samang pagsalakay ng napakaraming tao, kundi pati sina Victor, Travis, at James ay nagpakita ng hindi inaasahang sorpresa sa kanilang mga mata. Hindi nila inaasahan na si Jeric ay ito mabilis. Napagtanto nila na ang mga kasanayan sa martial arts ni Jeric ay tila mas malalim kaysa sa inaakala nila. Isang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Victor habang nasa isip niya,
walang worlder na si Carl, sa kanyang pambihirang talento sa martial arts, ang nahulog sa mga kamay ni Jerick. Gayunpaman, kahit na nagpakita si Jerick ng pambihirang husay, dahil sa sinabi ni Benny na malinaw na may kasintahan si Jerick, si Eileen, ngunit mapanlin lang na isinama ang kanyang sarili sa kanyang anak na babae determinado si Victor. Si Julin ang pinakamahalagang tao sa kanya sa mundong ito. Kaya naman, hinding-hindi siya papayag na makasama si Julin kay Jerick at tiyak na hindi siya papayag na patuloy na saktan ni Jerick ang kanyang pinakamamahal na anak. Halos kaagad, ang 12-dosenang mga martialists mula sa sala ay sumisingil palabas ng villa. Kasama ng mga martialists sa labas, mabilis at mahigpit nilang pinalibutan si Jerick. Hindi makapaniwala si Victor na, sa pagkakataong ito, nakaharap sa mahigit 100 Blade Gate martialists, madali pa ring makakatakas si Jerick. Ang mga mata ni Travis at James ay kumislap din ng may matinding liwanag, na iniisip, sa pagkakataong ito, kahit na may pakpak si Jerick, hindi siya makakatakas. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang nakakabinging kalabog ang umalangaw-ngaw mula sa direksyon ng main gate ng mansyon. Ang lahat ng mga martialists ng Blade Gate ay likas na tumingin sa tunog. Nakita lamang ang mahigpit na saradong gate ng mansyon na binasag ng isang itim na SUV. Agad na nabasag ang windshield ng SUV, nalaglag ang engine hood nito, at umusok ang makapal na usok. Ang SUV na ito, na ngayon ay kahawig ng isang nasirang kotse, ay nagmaneho patungo sa pangunahing villa, na nagbuga ng maitim na usok. Kasunod ng pagbagsak ng gate, humigit kumulang 20 hanggang 30 itim na sasakyan ng Mercedes ang mabilis na pumasok. Sa harap ng nagtatakang mga mata ng mga security at martialists ng pamilya Wyatt, ang mabigat na convoy na ito ay mabilis na pumaroda sa harap ng pangunahing villa. Bumukas ang mga pinto ng mga sasakyan, at bumaba ang halos 100 martialists mula sa Stargate. Ang daang martialists ng Stargate na ito ay mabilis na bumuo ng mga hanay sa bukas na lupa, nakatayo na parang mga sundalong handang makipaglaban, matatag ang kanilang mga titig at kahanga-hanga ang kanilang presensya. Sa sandaling ito, mula sa isa sa mga Mercedes, bumaba ang 3 nakadamit na matatanda. Sa paglabas ng mga elder na ito, lahat ng Blade Gate martialists on site ay agad na nakaramdam ng napakalakas na aura na nagmumula sa kanila. Ang 3 ito ay walang iba kundi ang mga iginagalang na matatanda ng Stargate, ang Senior Presbyter, Tiger. Ang ikalawang Presbyter, Phoenix. At ang ikatlong Presbyter, si Steve. Pinagmasdan ng mga mata ni Senior Presbyter Tiger ang mga martialists ng Blade Gate sa bukas na lupa, at pagkatapos ay itinuon si Jerick, na pinalibutan ng mahigpit sa kanila. Nang makita ang kanyang target, nagliwanag ang kanyang mga mata, at agad siyang yumuko ng may paggalang, na sumigaw, Mr. Agosta, naparito kami sa utos ng aming pinuno na i-escort ka. Ang pangalawang presbyter na si Phoenix, at ang ikatlong presbyter na si Steve, ay agad ding yumuko kay Jerick, sabay-sabay na sinabi, Mr. Agosta, nandito kami para sa iyo. Ang 3 presbyter ng Stargate, na kumikilos ng may paggalang na parang mga katulong lamang, na malalim na yumuko kay Jerick, iniwan ang lahat ng martialists ng Blade Gate sa labas at sina Victor, Travis, at James sa loob ng villa ay lubos na natulala. Naisip ng lahat, sino ba itong si Jerick? Bakit 3 matataas na presbyter mula sa Stargate ang personal na pumunta sa pamilya Wyatt para sunduin siya?